Tila may batayan ang takot ni Olivia dahil ng sumunod na mga linggo, sa halip na mapalapit siya kay Jeremy, ay tila mas lumayo ito sa kanya. Tuwing nagkikita sila ay kibuin dili siya nito. Kapag lumalapit si Gael sa kanya, ay parang wala itong pakialam, gaya ng araw na yun. Bakit hindi ka nag-reply sa text message ko kagabi, Olivia? Tanong ni Gael pagkapasok nito at ni Jeremy sa rest house. Pasensya na, nakalimutan ko. Totoong nag-text ito sa kanya nung nagdaang gabi. Itinatanong nito kung saan nakatira ang pamilya ni Abby. Magbibihis lang ako. Wika ni Jeremy kay Gael. Nilagpasan siya nito nang hindi siya tinatapunan ng tingin. Umakyat ang binata sa hagdan. Aalis kayo? Tanong niya kay Gael. Inimbitahan kami ng mayor niyo na dumalo sa kaarawan ng asawa niya. Sagot ni Gael sa kanya. Hininaan nito ang tinig. Ano? Saan ba nakatira si Abby? Sa pagkakaalam ko ay naibenta na nung 1 taon ng nanay niya ang lupain nila. Hindi ko alam kung saan na sila nakatira ngayon. Sa mga kaibigan niya ikaw magtanong. Siguradong alam nila yon. Nadismaya ito. I see. By the way, gusto mo bang sumama sa amin ni Jeremy? Ha? Umiling ang dalaga. Ayoko. Pagtanggi niya. Sumama ka na para magkasama kayo ni Jeremy. Hindi naman niya ako gustong makasama. Malungkot na wika ni Olivia. Nagpapa-hard to get lang yun. Jeremy, isasama ko si Olivia sa party. Wika ni Gael nang pababa na si Jeremy ng hagdan. Total, taga rito siya. Mabuting may kasama tayo na nakakakilala sa mga taong darat na natin sa party. Bahala ka. Tanging tugon ni Jeremy. Saka nagtuloy-tuloy sa sasakyan nito sa labas. Well, I guess wala kang choice kundi sa akin sumabay. Let's go. Nakangiti na wika ni Gael. Nagbaba siya ng tingin sa bestida niya. Dadalo ako sa pagtitipon ng matataas na tao ng ganito ang suot ko? Nag-aatubiling tanong niya. Maganda ka naman kahit simple lang ang damit mo. Napilitan na siyang sumama kay Gael. Sumakay siya sa SUV nito. Sinusundan nila ang sasakyan ni Jeremy. Tell me about Abby. Bakit masungit siya sa mga lalaki? Tanong nito. Hindi masungit si Abby. Matapang siya pero hindi masungit. Masungit siya sa akin. Nanliligaw ka ba sa kanya? Nope, hindi ako marunong manligaw. But I like to challenge with her. Ninisihan siya nito. Huwag mong paglalaroan si Abby ha? Ayaw niyang may isang babaeng maiwang nasasaktan sa San Agustin sa sandaling umalis na si Gael. Malaki ang posibilidad na ganoon ang mangyayari sa kanya kapag umalis si Jeremy sa bayan nila. Ayaw niyang magkaroon ng karamay sa kapalaran niya. Sapat nang siya lamang ang mabigo. I don't think you should worry about Abby. Sa tingin ko, siya ang tipo ng babae na hindi hahayaan ng kahit na sino na paglaruan siya. Tumatawang wika ni Gael. Nakarating sila sa tahanan ng mayor. Hindi marangya ang bahay nito. Mas maganda pa ang dating rest house ng mga Hernandez. Pagkatapos iparada ni Gael ang sasakyan nito, ay ipinagbukas siya nito ng pinto. Nasa malawak na bakura ng mga bisita. Nalaman niya na hindi puro matataas na tao ang nasa pagtitipon. Kalahati sa mga iyon ay miyembro ng kooperatiba. Nabawasan ang pagkailang ni Olivia. Nilapitan nila ang mayor at ang asawa nito. Parehong nasa 70s na ang mga ito. Natutuwa ako na tinanggap niyo ang imbitasyon namin ng aking kabiyak. Wika ng mayor nila. It's our pleasure to be here, Mayor. Happy birthday, Mrs. Daniva. Bati ni Jeremy. Happy birthday, Ma'am. Bati rin ni Gael. Maraming salamat. Wika ni Mrs. Daniva. Hindi ba't ikaw ang anak ni Damina? Natatandaan kita. Kasama kanya minsang magkasalubong kami. Wika ng mayor sa kanya. Ako nga po. Ako po si Olivia. Pakilala niya. Taon-taon ay iniimbitahan ko ang iyong ama sa aming tahanan. Pero hindi pa niya ako pinauunlakan hanggang ngayon. Pasensya na po kayo kay Itay, Mayor. Hindi po kasi niya nakagawi ang dumalo sa mga ganitong pagtitipon. Wika niya. Ako na lamang ang bibisita sa farm ninyo sa mga susunod na araw. Wika ng mayor. Tinanong nito si Jeremy tungkol sa itinatayong planta ng Del Socorro. Tila nainip si Gael sa mga pinag-uusapan ng mga ito, kaya niyaya siya nitong maglibot. Si Mayor Arturo ang pinakamabait na politician na nakilala ko. Matagal na ba siya sa pwesto? Tanong ni Gael. Halos 3 dekada na. Magre-retiro na dapat siya nung nakaraang eleksyon, pero kinumbinsi siya ng mga kababayan ko na tumakbo uli.
Naniniwala sila na makabubuti para sa bayan kung mananatili si Mayor Arturo sa pwesto. Sometimes resisting change is good. Hindi naman kailangan magbago ang lahat ng bagay sa mundo. Nagliwanag ang mukha nito nang may mamataan ito sa di kalayuan. That's Abby. Nakita rin niya si Abby. She was carrying a stack of chairs. I'll be back. Wika ni Gael sa kanya. Saka pinuntahan si Abby. Tumingin siya sa paligid upang maghanap ng maaari niyang makausap. Lumapit siya sa mesa ng grupo ng mga kasamahan ng kanyang ama sa kooperatiba. Magandang hapon po. Pagbati niya. Olivia, narito ka pala. Wika ni Mang Jun. Isinama po ko ni na Jeremy at Gael dito. Kamusta ang planta? Kailan ba yun matatapos? Tanong ni Mang Lino. Kulang-kulang 1 linggo na lang po. Halatang natuwa ang mga ito sa sinabi niya. Mula nang ipaalam ni na Jeremy at Marvin ang tungkol sa itatayo ng mga itong planta sa San Agustin, ay nagbago na ang pasya ng mga landowners sa bayan nila. Wala nang nais magpaputol ng puno ng ilang-ilang. Kumain ka na ba, Olivia? Pukaw sa kanya ni Mang Aris. Hindi pa ho. Kumuha ka muna ng pagkain mo at bumalik ka rito pagkatapos. Maraming ipinahanda si Mayor. Sige po. Tumayo na nga ang dalaga. Naglalakad siya nang dumating ang isang itim na Land Rover. Nagtaka siya dahil sa halip na tumbukin ang daan patungo sa paradahan ng mga sasakyan, ay nagtuloy-tuloy iyon sa kinaroroonan ng mga bisita. Binunggo niyon ang buffet table sa pagkagulat ng lahat. Sa gitna ng pagkakagulo ng mga tao, ay narinig niya ang pagtawag sa kanya ni Jeremy. Olivia! Hindi niya nakuhang hanapin ang kinaroroonan nito. Hindi niya inaalis ang tingin sa Land Rover na papunta sa direksyon niya. Umatras siya pero sa sobrang pagkataranta niya ay hindi niya magawang tumakbo. Someone grabbed her from behind. Ang sumunod niyang namalayan ay ang paglagpas ng Land Rover sa kanila ni Jeremy. Umikot ang sasakyan pagkatapos ay lumabas iyon ng bakuran. Are you okay? Tanong sa kanya ni Jeremy. Nakapaikot ang braso nito sa kanya. Oo, natakot lang ako kanina. Sagot niya. You're safe now. Nasaktan ba kayo? Tanong ni Gael. Where have you been? Bakit mo iniwang mag-isa si Olivia? Galit na saad ni Jeremy. Pare, ano bang malay ko na may mangyayaring ganoon dito? Depensa ni Gael. That's not an excuse. Ikaw ang nagsama sa kanya rito pagkatapos ay pinabayaan mo siya. Tila tinamaan si Gael. I'm sorry, you're right. It was my fault. Olivia, ayos ka lang ba? Tanong ni Abby na nasa likuran ni Gael. Oo, salamat sa pagliligtas sa akin ni Jeremy. Sino kaya ang nagpapatakbo ng sasakyang iyon? Tanong naman ni Abby. Lumapit sa kanila ang mayor at ang asawa nito. Kinumusta rin ng mga ito ang kondisyon nila ni Jeremy. Maaaring may kinalaman ito sa banta na natanggap ko kahapon. May tumawag sa munisipyo na nagsabing manggugulo sila kapag hindi ko pinahintulutan ang pagpapatayo ng factory ng chemicals dito sa San Agustin. Pasensya na kayo kung muntik nyo nang ikapahamak ang bagay na ito. Wika ng mayor sa kanila. Madaling bumalik ang kaayusan sa pagtitipon. Nilinis ng mga caterer ang mga tumapong pagkain at nabasag ng mga pinggan. Minabuti ni Jeremy na magpaalam ng maaga kay Mayor Arturo. I'll take you home, sabi ni Jeremy sa dalaga. Hinawakan siya nito sa braso. Tiningnan niya ito. Tumango ito sa kanya na tila nagsasabing sumabay na siya rito. Pasensya na kung nag-alala kayong lahat ng dahil sa akin. Nablangko ako kanina nang makita ko ang sasakyan na papunta sa direksyon ko. Paumanhin niya rito nang sakay na sila ng convertible nito. You don't need to feel sorry. Normal lang ang naging reaksyon mo dahil natakot ka. Ngayon lamang may nangyaring ganoong kaguluhan dito sa San Agustin. Sana'y hindi na yun maulit pa. Tagalabas ang mga nanggulo na yun. Tama ang mayor nyo na hindi nila hinayaang mag-invest sila sa San Agustin. Otherwise, mas marami pa silang idudulot na masama sa bayan nyo. Nakarating sila sa farm ng pamilya niya. Bakit dito mo ako inihatid? Maaga pa para umuwi ako. Saka hindi pa ako nakakapagluto ng hapunan nyo sa rest house. Wika ni Olivia. Forget that. Makakapaghanda kami ni Gael ng dinner namin. Wait here, ipagbubukas kita ng pinto. Pinatay nito ang engine ng sasakyan. Bumaba ito at pinagbukas siya ng pinto. Maraming salamat, Jeremy. Sinamahan siya nitong maglakad hanggang sa bahay nila. Naabutan nila ang kanyang ama
na nagsisibak ng kahoy sa kusina. Itay, nandito na po ako. Kasama ko po si Jeremy. Magandang hapon ho, Mang Damian. Lubos na ikinatuwa ng kanyang ama ang pagdalaw ni Jeremy sa bahay nila. Ngunit nagkulay suka ang mukha nito nang ikwento niya rito ang nangyari sa pagtitipon sa tirahan ng mayor nila. Salamat sa Diyos at nailigtas ka ni Jeremy sa kapahamakan, anak. Nilingon nito si Jeremy. Hindi namin makakalimutan ng aking asawa ang pagsagip mo sa buhay ng aming anak, Jeremy. Maraming salamat sa iyo. It was nothing really. Nagkataon lang ho na nandoon ako. Kumontra ang isip ni Olivia sa sinabi ni Jeremy na baliwala lamang ang ginawa nitong pagliligtas sa kanya. Itinaya nito ang buhay nito para sa kaligtasan niya. Sa isang banda, matagal na niyang napansin na tuwing may nagagawa itong mabuti sa kapwa nito, ay tila hindi ito komportableng tumanggap ng mga papuri. As if he felt that he didn't deserve them. She wondered why. Nagkape ang kanyang ama at si Jeremy. Nagkwentuhan ang mga ito ng kalahating oras bago nagpaalam si Jeremy sa kanyang ama. Babalik na lang ho ako sa ibang pagkakataon. Aasahan ko iyan. Wika ng kanyang ama. Tiningnan siya ni Jeremy. Bye, Olivia. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Biling niya. I will. His eyes lingered on her face before he finally left. Gustong-gusto ko ang binatang iyon. Kung maaari ko lang sana siyang maging manugang. May pag-asa bang mangyari iyon, Olivia? Napailing siya sa panunod yun nito. Itay? Ko, parang hindi ko alam na nagboluntaryo kang mamasukan kina Jeremy dahil gusto mo siyang makita araw-araw. Hindi siya makasagot. Mas nakakailang palang aminin ang tungkol sa damdamin niya sa magulang niya kaysa sa taong hindi niya kaano-ano. Mabuti na lamang at hindi niya kailangang sumagot dahil tumalikod na ito at binalikan ang ginagawa ng dumating sila kanina. Ang mga batang umiibig talaga. Pabulong pang wika nito. Pagpasok ni Jeremy sa rest house, ay nadatnan niya si Gael na nakaupo sa couch. Tila sadyang naghihintay sa pagdating niya. Nakaramdam na naman siya ng galit nang maalala niya ang kapabayaan nito. You are unbelievable, sabi niya rito. Isinara niya ng malakas ang pinto. What? You're still mad at me? You can't believe that I'm still mad about what happened? Munti ka nang mapahamak si Olivia. Of course, I'm mad. You were rattled because you thought you were going to lose her, didn't you? Iyan talaga ang pinagkakaganyan mo. Nagtataka ako sa'yo. Kung ayaw mo pala siyang mawala, bakit ayaw mo siyang papasukin sa buhay mo? I don't know what you're talking about, Gael. You know that Olivia has liked you from the start. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ka na masyadong natithreaten sa akin. Alam kong ikaw lang ang lalaking nakikita niya. And you revel in that fact because you secretly like her too. You're talking nonsense, Gael. I don't think so. Everything I said is true. Pero kung ayaw mong aminin ang nararamdaman mo sa kanya, pabor yun sa akin dahil nawalan ako ng kompetisyon. Will you just leave her alone? He snapped. Pinalampas niya ang mga paglapit nito kay Olivia nang makalipas na mga linggo. But he was not sure if he could tolerate it, if Gael touched, talked to, or tried to charm Olivia ever again. Why? You don't deserve her. If I don't deserve her, neither do you. You're no better than I. Pero ikaw na rin ang nagsabing ako ang gusto niya at hindi ikaw. Hindi ba pwedeng magbago ang isip niya sa mga susunod na araw? Hanggat hindi pa siya sa'yo, pwede pa siyang maging akin. Hindi siya magiging sa'yo, and I mean it. Mariing wika ni Jeremy sa kaibigan. Pagdating ni Olivia sa rest house, ay may naramdaman siyang kakaiba, but she didn't know what it was exactly. Naliwanagan siya nang magpunta siya sa kusina. May nakahain ng mga pagkain doon. Dumating ka na pala. Sumulyap siya kay Jeremy na pababa ng hagdan. Magandang umaga. Ikaw ba ang naghanda ng mga ito? Tanong niya. Yeah, sabi ko sa'yo noon, marunong ako magluto, di ba? Hindi mo naman kailangang gawin yun. Trabaho ko yun. Nabanggit ko rin sa'yo na hindi ako komportable na ako ang palaging pinagsisilbihan ng babae. Shall we have breakfast now? Hindi ka pa kumakain? No, hinintay kita. Si Gael. Hindi na natin siya kailangang tawagin. Papasok siya rito kung nagugutom na siya. Humila ito ng silya at pinaupo siya roon. Tiningnan niya ang mga niluto ng binata. Parang mga pagkain sa restaurant ang mga yun.
May pasta at mayroon ding hindi niya masabi kung ano. Ano to? Tanong niya. That's just eggplant with cheese. Kumuha ito ng isang piraso na yon at inilagay sa pinggan niya. Tikman mo. Sinunod niya ito. Nanibago ang panlasa niya sa putaheng iyon. Ngunit dahil ito ang naghanda niyon, ay hindi niya ipinakitang hindi niya iyon masyadong nagustuhan or hindi siya sanay sa ganoong panlasa. Kailan ka magsisimulang kumuha ng mga tao para sa planta? Tanong niya. On Monday. Dadalhin ko ang requirements ko sa Lunes. Tila nagtaka ito sa sinabi niya. Pumayag kang bigyan ako ng trabaho sa planta kapag nagbukas iyon. Paalala niya rito. Maliban na lang kung nagbago na ang isip mo. Sandali itong hindi nagsalita. Do you really want to work at the plant? Wala ka bang ibang pangarap? Ang pangarap ko lang ay malayang maiparamdam sa iyo ang pagmamahal ko at ang maranasang mahalin mo. Ang mabuhay at bumuo ng isang masayang pamilya kasama ka. Naisa na niyang sabihin sa binata. Iba ang oportunidad sa pangarap. Isang oportunidad para sa akin ang makapagtrabaho sa planta. Tungkol naman sa pangarap ko, magiging maligaya ako kung matutupad yun. Kung hindi naman, marahil ay hindi yun para sa akin. It's a big world. Huwag mong limitahan ang sarili mo sa mga bagay na nasa lugar na ito. I can help you find other opportunities. Would you like that? Napakurap siya. Yeah, have you been there? Umiling siya. I'm going back to Manila a month from now. Pwede kang sumama sa akin kung gusto mo. Hindi siya makapagsalita. Nakakabigla kasi ang inaalok ni Jeremy. You don't have to give your answer now. May 4 weeks ka pa para magdesisyon kung sasama ka sa akin sa Maynila o hindi. Wika nito. Buong umagang laman ng isip ni Olivia ang sinabi sa kanya ni Jeremy noong nag-aalmusal sila. Malaking bahagi niya ang nais tanggapin ng alok nito kahit walang kalinawan kung ano ang mangyayari sa kanya kapag nilisan niya ang San Agustin at magsimula siya ng buhay sa Maynila. May parte rin niyang nagtataka kung bakit siya kinukumbinsi ni Jeremy na sumama dito sa Maynila. Nais niyang paniwalaan na may plano ito sa kanilang dalawa. But that could be only wishful thinking. Bagaman sinabi sa kanya ni Gael na may damdamin din si Jeremy sa kanya, ay wala siyang nakitang senyales kay Jeremy na totoo iyon. Sa katunayan, wala itong ibang ginawa noong nakalipas na mga araw, kundi iwasan at baliwalain siya. Nagbago lang ang pakikitungo nito sa kanya pagkatapos ng insidente sa tahanan ni na Mayor Arturo. Hindi na lamang muna siya aasa para hindi siya madismaya. Posibleng nais lamang siyang tulungan ni Jeremy na umangat ang kinalalagyan niya. Kinuha niya ang laundry basket sa master's bedroom, saka siya lumabas. Naglalakad na siya sa pasilyo patungo sa hagdan nang bumukas ang pinto ng bathroom. Natigilan siya nang lumabas doon si Jeremy. Bagong shower ito at pantalon lang ang suot. Hindi niya alam na nasa rest house ito dahil ang akala niya ay nasa construction site pa rin ito. Marahil ay nainitan ito kaya pumasok ito upang maligo. Natigilan din ito nang makita siya nito. Pinigilan niya ang tingin niya sa katawan nito. Kinuha ko lang ang mga labahin mo, sabi niya. Nakayukong nilagpasan niya ito. Huminga siya ng malalim pagbaba niya ng hagdan. Pumasok siya sa restroom. Mula nang dumating ang mga tauhan ni Gael, ay hindi na siya naglalabas sa labas. Nilagyan niya ng tubig ang banyera. Umupo siya at sinimula na ang pagkukusot ng isang damit ni Jeremy. Nagangat siya ng tingin nang sumulpot ito sa nakabukas na pinto. Nakasuot na ito ng pang-itaas. Gayunman, ay parang nakikita pa rin niya sa isip ang anyo nito kanina. Gagamit ka ba ng banyo? Tanong niya. Wala kasing sariling toilet ang paliguan sa itaas. No, why don't you use the washing machine? Masanay akong maglaban ng mano-mano. Pumasok ito at umupo sa tabi niya. Let me see. Nagtaka siya nang abutin nito ang kamay niya. Pinahid nito ang bula sa kamay niya. Mabuti na lang at maganda pa rin ang kamay mo. Wika nito habang pinagmamasdan ang kamay niya. Tiningnan niya ang mukha nito. Ngumiti ito sa kanya. Kahit gustuhin niya ay hindi niya makuhang gumanti ng ngiti rito. Nagugulo ang takbo ng isip niya dahil sa mga ginagawa nito. Kay lakas din ang tibok ng puso niya. Alam mo ba kung anong araw bukas? Tanong nito. Hindi pa rin ito binibitawan ng kamay niya. Wala siyang lakas upang bawiin iyon. Linggo? I know that. Ang ibig kong sabihin kung ano ang okasyon bukas. I know. My 30th birthday. Ganoon ba?
Mabuti at sinabi mo sa akin para makapaghanda ako bukas. May naisip si Olivia. Pero baka may iba ka ng plano sa kaarawan mo. Uuwi ako sa Maynila para mag-celebrate. Hindi na siya nabigla dahil natural lang na umuwi ito upang makasama ang mga mahal nito sa buhay sa araw ng kaarawan nito. Pwede ka bang magpaalam sa parents mo na sasama ka sa akin sa Maynila bukas? Tanong nito. Iniimbitahan mo ba ako sa selebrasyon ng kaarawan mo? May nadama siyang katuwaan. Tumango ito. Magpupunta rin ba sina Marvin at Wendy? Nasa Santa Barbara pa rin sila. I don't think they can make it, kahit imbitahan ko pa sila. Tugon nito. Binitawan nito ang kamay niya. Parang isang bahagi niya ang nawala sa kanya. Tell your parents na wala silang dapat ipag-alala. Ibabalik kita ng buo bago matapos ang araw bukas. Sige, magsasabi ako kina inay at itay pag-uwi ko mamaya. May kasiyahang nadama si Olivia ng sandaling iyon. Masaya dahil sa kaalamang kasama siya sa mahalagang selebrasyon ng buhay ni Jeremy. Ito na ba ang magandang simula ng samahan ni na Olivia at Jeremy? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.